Nakabisado na ni Disipulo Chen Qingyun ang pagong. Puno ng merito. Pakiusap, manaog po ang ninuno. Emperador muna. Makamtan ang kapalaran ng emperador. Hindi maganda ito. Pagsubok ng kidlat, pagsubok ng kidlat, pagsubok ng kidlat. Kidlat yan, bilis. Isang pagsubok ng kidlat lamang. Hindi makapipigil. Kulog. Pagsubok ng kulog. Sa araw na pumasok sa lupa si Chen Qingyun, Emperador Feng Qingyun, na mahala sa mga sining martial ng Dragon Kingdom. Mga sining martial ng dragon. Dapat sundin ng mga disipulo ang puso ng Dao. Huwag biguin ang inaasahan ng mga ninuno. Pagbati sa emperador sa pag-abot sa langit. Anong galaw ito ni dakilang Emperador Qingyun? Hoy! Senior. Hindi ko sinasadya. Okay lang. Junior, kung gusto mo, hawakan mo ulit. Hindi maganda yon. Chen Qingyun, matapang ka ano? Third senior, ang tagal na nating hindi nagkita. Mas gumanda ka pa. Buwisit na bata, third senior lang ang nasa isip mo. Ako ang second senior mo, hindi maganda. Hindi na unawaan. Pero, kayong tatlong senior, bakit kayo nandito ngayon? Nalampasan mo na ang realm ng lupa, panahon na para pakasalan ng third senior. Hoy, naawa ka lang ba sa third senior natin? Pambansang kagandahan at natural na halimuyak, mga bulaklak sa dumi ng baka. Third senior noon, sinabi mo na kapag naabot ko na ang realm ng lupa, pakakasalan mo ako. Pinanghahawakan mo pa ba yon? Oh, syempre. Kaya ngayon na natin gawin. Third senior, third senior. Kuro, kumusta na? Nababaliw na ang pagsasanay, pagsabog ng itim na usok. Tanging ang banal na kapangyarihan ng sagradong bagay na kwintas na jade ng Pisces ang makapagpapawi sa itim na usok, ngunit Huwag mo na itong ipagbili ngayon, Guro. kung gusto mong makuha ang jade pendant, dapat matupad ang kontrata. Pakakasalan si Li Yanran, ang panganay na dalaga ng pamilyang Li sa Jiangcheng. Magpakasal. Pero may panata ako. Hindi ako magpapakasal kung hindi ikatlong senior sister. Ikaw na ang bahala kung ano ang pipiliin mo. Kung hindi maagapan, mamamatay ang katawan sa loob ng kalahating buwan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang anting-anting pangkapayapaan. Kung hindi mo ibibigay, papatayin kita. Hindi, binigay ito sa akin ni nanay. Wisit, ayaw mo ba? Tigil! Ang dami ninyo, anong kaya nyo kung inaapi nyo lang siya? Huy, may matapang palang sumulpot. Huwag mo nga akong papilitin, marunong ako ng salamangka. Salamang ka. Unahin kitang gahasain. Akala ko kung ano, ganyan lang pala.
Dumihan niyo siya ng ihi para sa akin. Isang tanga sakto lang para sa mga asong kalye. Nasira ko ang jade ko, hindi na ako makakauwi. Okay lang. Mula ngayon, magkakapamilya na tayo. Senior sister, ngayon, ako na ang bahala sa'yo. Kailangan mong pakasalan ng isang taong hindi mo mahal para iligtas ang taong mahal mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ko. Huwag kang maingay. Ang kapal ng mukha mo, mangkidnap ka pa sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Siyempre alam ko kung sino ka. Leon Ron, ikakasal ka. Siya yun, si Leon Ranyon. Alam mo bang sikat ka? Sumama ka sa akin. Tulong. Hinamon mo pa ako, papatayin kita. Sino yan? Anong klaseng lalaki ang nananak... Patingin na, anong pakialam mo? Langaw na gustong igalaw ang puno. Sobrang taas ng tingin sa sarili. Kaya pala ang tapang mong makialam sa sarili mong gawain. May konting kaya ka pala. Mga hayop na tulad mo, hindi sapat ang 10,000 para paluin ko siya. Mabuti na lang at naghintay ka. Tumawag ka ng iba. Oy, anong ginagawa mo? Wala akong gana makipag-usap sa'yo ngayon at maghanap ng kamatayan. Bahala ka sa buhay mo. Miss Lee, ayos ka lang ba? Huwag mo akong hawak. Anong karapatan mong kausapin ako, probinsyano? Ganyan ka ba magpasalamat sa nagligtas sa'yo? Paano ko malalaman kung ito'y palabas na ikaw ang direktor at artista? Matalino ka. Alam kong probinsyano ako. Gusto ko lang sa ganitong paraan makalapit, sariling direct, sariling gawa. Kung hindi lang dahil sa kasunduan ng aking Qingyun Holy Land sa pamilya mo, at ako ang iyong nobyo, wala akong pakialam sa isang pilya na tulad mo. Heto na naman ang isang peke. Malapit na ang pagpili ng mapapangasawa para sa anak na lalaki ng aming pamilyang Lee. Hindi ko alam kung ilan pang mga sinungaling na tulad mo ang nandito. Gusto kong magmadali gamit ang pekeng kontratang ito para sa kasal. Peke? Bakit mo ako tinatawag na peke? Ano ba ang banal na lupain ng Qingyun? Ikaw ang mabaho at nangangamoy asim. Makakatawa ba ang mga taong nakasuot ng mumurahing damit? Ang iginagalang na pamilyang Lee, ganun pala kayo. Humuhusga ng tao sa itsura. Kung wala lang ang kontrata rito, ayoko sanang pumunta sa basurang lugar niyo. Basura! Kahit isang pares ng sapatos dito, katumbas ng ilang taon mong sahod. Ikaw ang nagsabing basura ang lugar namin. Ganyan ka talaga, mababa ang tingin sa ibang tao. Ikaw ito. Mukhang dumating ako sa araw na ito dahil sa biyaya ng Pisces Jade Pendant. Ang pamilyang Lee natin nagiging mayabang na, ano? Ang mga babakan, ang mga kabataan, hindi na dapat magkagulo sa buong Jiangcheng. Sino ba ang hindi gustong maging asawa ng aking si Yanran? Magiging pinakamakapangyarihan. Ingatan mo ang iyong matandang katawan. Malinaw na kita sa isang tingin. Kalokohan, ang kontrata para sa kasal. Maliwanag na nakasulat sa itim at puti. Hindi mo ba makita sa sarili mo? Ngayon, ikaw naman. Alam mo ba kung ano ang kinain mo? Alam ko, basurang papel. Ang kinain mo ay ang swerte ng inyong pamilyang Lee. Isang pirasong basurang papel. Makokontrol ang swerte ng aming pamilyang Lee? Akala mo ba 3 taong bata ako? Si Qingyun ngayon ay ang Emperador Qingyun. May kakayahan pang pamahalaan ang swerte ng isang bansa. Ito ay paglabag sa kontrata ng inyong pamilyang Lee. Huwag mong sisihin ako kung kukunin ko ang aking swerte.
bilang babae. Nakakagalit talaga. Akala mo matatakot ako sa ganitong maliit na trick? Anong panaginip naman yan? Hindi maaaring labagin ang tadhana. Ang lalabag ay magbabayad sa sarili. Kahit anong sabihin mo, gayon pa man, hindi tatanggapin ni Lianran ang kasal na ito. Kung hindi mo tatanggapin, may ibang tatanggap. Tiyak na pupunta ako sa pagpipiliang piging para sa manugang ng pamilya Lee. Gusto kong makilala ang puno ng inyong pamilya Lee. Tingnan natin kung kaya niyang guluhin ang banal na lupain ng Qingyun. Basura, huwag kang maglakas loob. May problema ang matanda. Ang industriya ng aming pamilya Lee ay tinamaan ng isang hindi kilalang konsorsyum. Nawala na ang mahigit 10 bilyon. Ano? Paano nangyari yan? May na-offend ba ang aming pamilya, Lee? Pwisit, tama nga talaga siya. Yanran? Bakit hindi mo imbitahin pabalik ang ekspertong iyon? Hindi po, Lola. Baka nagkataon lang. Talagang tatawagin ko siya pabalik. Baka nasa daan na siya. Sige. Kahit na ikaw ay isang disipulo ng banal na lupain ng Qingyun, ang pendant na jade ng Pisces ay para lang kay Kuya Xiao. Hindi kita hahayaang Munting Diyos-Diyosan, gising ka na pala? Pinatay mo kami sa takot. Halika na! Dahan-dahan lang. Senior sister. Second senior sister. Kumusta naman ang munting junior brother? Huwag mo nang pag-usapan yon. Ano lang ang nangyari sa kanya? Hindi ko inaasahan. Napakawalang puso at taksil ng munting junior brother. Kahapon, sabi niya gusto ka niya. Ngayon pumunta siya sa bundok para magpakasal. Ano? Paano nangyaring yon? Hahanapin ko siya. Mga kababayan, maligayang pagdating sa pagpili ng mapapangasawa para sa aking pamilyang Lee. Sigurado akong alam ng lahat na may hula ang aking pamilyang Lee. Ang mapapangasawa sa hinaharap ay magiging pinakamakapangyarihan sa Tsina. Nakasalalay sa kakayahan ng bawat isa, maging patas tayo. Sige, sige. Tatay, ayokong magpakasal. Mayabang. Alam ko ang iniisip mo. Si Xiaoyan na yon. Dahil sa isang paraan ng pagsasanay, nawasak ang aking pamilyang Lee. Gusto mo pa ring pakasalan siya. May sariling ambisyon si Brother Xiaoyan. Ikaw. Nalasing ka niya. Okay, tigil na ang usapan, head ng pamilyang Lee. Magsimula na tayo. Ang aking pamilyang Fang ay naghanda ng isang masaganang regalo. Isang hamak na pamilyang Fang lang. Nangka nga sa saking batabibaneng sa amin pamilyang Liu. Ang pagbati mula sa inyong pamilya na itapon ko na sa Imbernal. Liu Yang, napakapangahas mo. Paankahas ako. Iti gusto ko yung makita. Dito rin sa Jiangcheng na ito ang manggahas na magnakaw ng negosyo sa akin ni si Liu Yang. Ikaw. Ang kasunduan sa pagitan ng Qingyun Holy Land at ng pamilyang Lee kinikilala. Ang kasunduan sa pag-iisang dibdib sa pagitan ng Qingyun Holy Land at ng pamilyang Lee, kilala mo ba ito o hindi? Anong Qingyun Holy Land? Kaibigan, ikaw ba ang immortal na maestro ng Qingyun Holy Land? Anong sinungaling? Ang lakas ng loob mong pumunta rito? Yanran. Sinungaling ang tawag mo sa kanya. May ebidensya ba? Siyempre meron. Hiniwa-hiwa ko na ang kasunduan sa pag-iisang dibdib. Kung tunay na kasunduan ito mula sa Qingyun Holy Land, paano ko ito mahahati-hati? Nagkukunwari lang siya para mandaya sa kasal. Mabuti. Batang lalaki. Alam mo ba na ang pagpapanggap bilang alagad ng Holy Land ay isang malaking kasalanan? Para sa iyo, ginamit mo ang ganitong hamak na paraan para pakasalan ang aking Yanran. Lumabas ka na rito. Paano kung tumanggi ako? Ang iyong... Pinuno ng pamilyang Lee.
ayusin mo ang basurang ito. Ako si Liu Yang, bahala na rito. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng pagputol sa pagsasalita ng binatang ito? Sa akin ka ba nagsasalita? Sige. Sigurado ka bang ako ang kaya mong pagtripan? Ha 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 ha, nagpapanggap ka pa rin. Akala mo talaga anghel ka ng Qingyun Holy Land? Ang mga alagad ng Qingyun Holy Land, sino ang hindi kilala? 3 bituing general na si Liu Qianqian, ang nangungunang emperatrice ng Dragon Kingdom na 6 Diyos. Pero ano ang pangalan mo? Si Chen Qingyun na walang kwenta. Sino ang nakakakilala? Tama si Jiliu. Peke siya. Ang mga huwad na Diyos ay narito mismo sa harap mo. Bulag ka ba at hindi mo makita? Nahubdan ka na. Lumabas ka na. Paano? Gusto mong maghanap ako ng tao para baliin ang mga kamay at paa mo at itapon ka. Ito na ba? Nakumpirma ko na. Sabi nila, ang pamilyang Lee ay may dalubhasang propesya. Ang sinumang makakapag-asawa sa anak na babae ng pamilyang Lee ay maaaring maging kataas-taasan. Kaya't sandamakmak ang mga nandiligaw sa kanya. Si Chen Qingyun, itong walang pusong lalaki. Buti na lang ang bunsong kapatid na babae at ang kanyang kasintahan noong bata pa. Ngayon, dahil sa isang huwad na propesiya, iniwan na lang ang bunsong kapatid na babae. 2 nakatatandang kapatid na babae. Hintayin ninyo ako sa labas. Sa tingin ko, kailangan kong makipag-usap ng maayos sa nakababatang kapatid. Hoy. Sige ka, maghihintay kami rito para sa'yo. Ang pamilya Lee ay walang respeto sa kontrata. At kinulo ang aking mga kamay at paa. Alam mo ba kung anong klaseng malaking tao ang ginulo mo? Mayabang ka, sino ka dito? Hindi ka naman kilalang malaking tao sa Jiangcheng. Kami ang nagahari sa Jiangcheng. Tulad mo, paano mo nagawang tawagin siyang kampon sa harap namin? Tama, palayasin ng siraulo na ito. Nagpapanggap na isang disipulo ng Qingyun Holy Land ay malaking kasalanan. Kapag nalaman, huwag mo kaming pabagalin. Tama, suntukin siya. Palayasin. Suntukin siya! Suntukin siya! Suntukin siya, suntukin siya, suntukin siya, suntukin siya. Mang, kung ayaw mong madamay sa galit ko, mas mabuting manahimik ka. Anong magandang salita? Kami si Liu Xiao ay pangunahing mga ngalakal sa ilog. Bakit ka nagkakalat ng kalokohan dito? Bugbugin na lang ni Liu Xiao, nangahas siyang agawin ng babae mo. Mabuti pa, lalong magulo ang sira-ulo na ito. Hindi ko na kailangan gumawa ng paraan para magpagalit sa publiko. Hoy! Arabi sabi tobi ante unang yung pagkakawataon na ako'y binaanan sa edad kong ito. Bata, anong gusto mong paraan ng pagkamatay? Nangahas kang suntukin ako? Buisit, sinuntok ako. Papatayin kita. Walang ayos, sigaw, suntok, patay. Ang sipang ito ay magtuturo sa iyo ng leksyon. Nasaan ang gwardiya? Naglalaro ng mommy ang gwardiya? Patayin siya. Lumaban hanggang kamatayan. Ako ang mananagot kung may mangyaring masama. Tingnan natin kung sino sa inyo ang maglakas loob. Tingnan natin kung sino sa inyo ang may lakas ng loob na gawin ito. Senior, hindi niya inaalagaan ang sarili niya. Anong ginagawa mo rito? Sino ka? Anong karapatan mong pumasok sa piging ng pamilya Lee? Anong karapatan mong manapak sa akin? Isang pamilya lang mula sa Jiangcheng. Anong karapatan mong magtanong kay Ginoong Luo? Kilala ko ang lahat ng kilalang tao sa Jiangcheng. Wala akong narinig na may apelyidong Luo. Sandali lang. Anong problema, Ginoong Liu? Barito bang itanong, ang presidente ba ng Luotian Group na si Lord Luotian? Kilala mo ako. Makakilala kayo kay Luotian. Makakilala kayo kay Lord Luotian. Ano? Si Luotian pala ito. Si Luotian ang pinakamalaking tribal sa aking Dragon Kingdom. Higit pa riyan, may bali-balita na ang Luotian na ito ay isa ring disipulo ng Qingyun Holy Land. Isang immortal master na may pambihirang katayuan. Ang aking ama na si Liu Gang ang pinakamayaman sa Jiangcheng.
Minsan kasama ang aking ama ay nakita ko mula sa malayo sa Imperial Capital Chamber of Commerce ang mukha ni Lord Luoshen. Si Liu Gang, may konting impression ako. Hindi ko alam kung bakit naparito si Lord Luoshen sa Jiangcheng. Kung hindi ako darating, baka ang kapatid ko sa Luoshen ay matawag pa na sinungaling ng mga tulad ninyo at mapatay pa. Kung hindi ako darating, ang munting junior brother na halos mapatalsik ninyo bilang isang impostor? Harapin si Lord Luoshen. Ano? Ibig mong sabihin itong si Chen Qingyun ay iyong munting junior brother? Paano nangyari yon? Isang palaka lang yan at nararapat sa kanya yun. Ay, Mixian kay hindi ba hindi si Lord Luoshen ay isang disipulo ng Qingyun Holy Land. Kung gayon, itong si junior brother Chen Qingyun ay dapat Sumpain. Anong klasing dakilang tao ang kasama mo? Nagnanakaw ng babae. Ano naman kung disipulo ka ng Holy Land? Ang kapatid kong si Xiao ay ang Diyos ng digmaan na higit sa lahat ng 10,000 tao. May tinatago ka ba sa akin? Wala akong tinatago. Ang pagkakakilanlan ni Chen Qingyun ay dapat na pambihira. Kung hindi, bakit pa darating si Ji Luo dahil sa kanya? Ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa mo? Marahil itong si Lucian ay ang aktor na inupahan niya. Maglakas loob kang pagdudahan ang aming Jilo, inilalagay mo sa panganib ang iyong buhay. Ji Luo, hindi ko kayo pinagdudahan. Kung alam ko lang ang junior brother ninyo ay darating din dito ngayong araw. Kung gayon, hiramin mo sa akin ang 8 tapang ni Liu Yang. Hindi ako maglalakas loob na pumunta, haha. Ang ibig mong sabihin ay sisihin ang aking munting junior brother. Hindi. Lord Luoshen, kayo ay mapagpatawad, patawarin ninyo ako. Senior sister, huwag kang makialam sa mga gawain ko, okay? Junior brother, ang aming pagkabata, pagkakapatiran, kailan mo ako hinati? Ito ay isang komplikadong bagay. Gayunpaman, umuwi ka muna, okay? Hindi ako uwi. Kung gusto mong umuwi, tayong dalawa ang uwi. Sister, maniwala ka sa akin, kailangan kong magkaroon ng sariling dahilan sa paggawa nito. Ayaw kong makinig sa katotohanan ito. Munting junior brother. Uuwi na ba tayo? Paumanhin, sister. Hindi ako makakauwi kasama mo. Nakuha ko na. Para lamang pakasalan siya. Dahil siya lang ang maaari kong pakasalan. Ano nangyayari? Tinanggihan niya si Luoshen? Hindi mo ba maintindihan? Malinaw na pakakasalan ni Chen Qingyun si Lian Ran at maging Supreme Being. Pero ang tinanggihan niya ay si Luoshen. Medyo walang utang na loob. Nababaliw ka na ba? Sino bang gustong pakasalan ka? Bakit ganon? Baka naman talagang dahil sa walang saysay na hula. Ang pagsasamahan natin, peke lang ba ang lahat? Oh. Munting junior brother. Ito na ang huling pagkakataon na tatawagin kitang munting junior brother. Sister, umalis na tayo. Chen Qingyun. Huling tanong ko na ito sa'yo. Isang pangalang walang kabuluhan at kataas-taasan. Ganon ba talaga kahalaga sa'yo? Tama. You're amazing Supreme Being. Malaki ang ibig sabihin nito sa akin. Kaya kailangan ko siyang pakasalan. Walang dahilan. Sige. Naiintindihan ko na. Ako si Luoshen ang mababa. Huwag mo akong hawakan. Simula ngayon. Ako. Sa'yo, Chen Qingyun. Wala nang biyaya at kabutihan. Nasira ang jet! Hindi na ako makakauwi. Hindi bale, mula ngayon tayo ay pamilya. Luoshen, makikipaghiwalay ako sa'yo, Chen Qingyun. Ate, para mailigtas ang buhay mo. Kahit libo-libo ang manghamak sa akin, okay lang. Chen Qingyun, baliw ka ba or tanga? Bakit mo ako kailangang pakasalan? Dahil sa'yo, may kasunduan ako.
Kailangan kong tuparin ang kasunduan ko sa'yo. Sa tingin ko makasarili ka. Gusto mong maging pinakamataas. Anong pinagkaiba mo sa mga lalaking yon? Yanran, bakit ganyan ang sinasabi mo? Si Chen Xiaoyu ay isang immortal master ng Qingyun Holy Land. Yung mga disipulo ng Qingyun Holy Land, bakit maihahalin tulad yon kay Kuya Xiao? Tumahimik ka at kalimutan mo siya. Chen Xiaoyu, huwag kang mag-alala. Ang kasunduan sa pag-aasawa ng Qingyun Holy Land at ng aming pamilyang Li, lubos kong susuportahan. Ngayon na, iminumungkahi kong magkaroon ng engagement party pagkatapos ng 3rd. Dad? Sige. Sa loob ng 3 na araw, magdadala ako ng regalong pampasalamat para pakasalan si Miss Lee. May paraan si Chen Xiao. Dad, ayaw ko. Ay naku. Kung hindi dahil kay Ji Luo na nagbunyag ng balita ngayon, hanggang kailan mo ako paglolokohin? Mga bobo. Basura. Gusto mo ba akong pakasalan? Hindi mo karapat-dapat. Ang puso ko ay para lang kay Kuya Xiao. Kumusta bunso? Bakit mo ginagawa ito sa pangatlong kapatid na babae? Nawala ng problema o pangalawang ate? Anong meron? Ang pangatlong ate mo ay umalis para uminom mag-isa. Ano? Kung may mangyari sa kanya, babalatan kita. Hoy, magandang babae. Bakit mag-isa kang umiinom? Umalis ka. Yo ha ha ha, may angas ka pala. Payo ko, alamin mo muna kung sino ang gusto mong awayin bago ka magkagulo. Kaya mo bang makipag-away dyan? Sa Jiangcheng, Donglong Hutang ay hindi kayang abutin na tao. Kung susunod ka, maari pekamo kitang gawing astig. Ha 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 ha, ano ang ginagawa mo? Aray! Sabi ko sa'yo, huwag mo akong awayin. Walang hiya. Ano pa ang ginagawa mo? Patayin mo siya para sa atras akin. Ako ang may lakas ng loob na hawakan ng ate ko. Nakita ko kung sino ang may lakas ng loob na hawakan ng ate ko. Saan mo nakuha yan? Gago, ha? Sabi ko, may lakas ka ng loob na hawakan ako? Papatayin kita. Anong ginagawa mo rito? Akala mo ba hindi ko kayang harapin ang ilang maliliit na tauhan? Dumating ako dahil nag-aalala ako sa'yo. Sino ba ang nagsabi sa'yo na alalahanin mo ang kalusugan mo, ate? Hoy, hoy, hoy. Ang yabang mo naman. Naglalandian pa sa ganitong oras. Mukhang hindi niya talaga pinahalagahan ang aming Dragon and Tiger Hall. Dragon and Tiger Hall? Hindi ko yan narinig. Ni hindi mo nga alam ang Dragon and Tiger Hall, kaya pala ang yabang mo. Sasabihin ko sa'yo, si Lord Long at Lord Tiger ng Dragon and Tiger Hall, hindi lang 100,000 na tauhan ang meron sila, meron silang 3-star master at apprentice. Si Female General Liu Qiangqian. Siya ang tunay na underground emperor ng Jiangcheng. Bakit pamilyar ang tunog? Si Thunder Dragon at Thunder Tiger, silang dalawa, lumuhod sa harap ng ate at nagmakaawa na tanggapin sila. Ang iyakan nila, kahabag-habag. Kalakalan mo. Kalakalan. May lakas ka ng loob na tawagin ng first name si Master Tiger? Mukhang gusto mong mamatay. Patayin niyo siya para sa akin. Sabi ko sa'yo, hindi kita kailangan. Sinabi ko na, hindi kita kailangan. Kaya pala ang yabang niya. May konting kasanayan ka pa? Muntik ko nang makalimutan ka. Senior. Kumalat na ang itim na usok, hindi mo na ito magagawa. Huwag kang mag-alala. Senior. Sagipin mo ang tigre. Dekil. Pinayagan ba kitang umalis? Malapit nang dumating si Lord Tiger. Hindi ka pwedeng umalis.
Walang makakapigil sa akin na umalis. Sino ang may malaking bibig? Si Lord Tiger ay silang dalawa. Sabihin mo sa akin kung paano mo gustong mamatay. Ikaw si Thunder Tiger, tumahimik ka. Ang batang ito ay nangahas pang banggitin ang pangalan ni Lord Tiger at maghanap ng kamatayan. Thunder Tiger. Naalala ko, may kapatid ka. Thunder Dragon ang tawag sa kanya 10 taon na ang nakalipas. Isang pares ng gusgusin na kambalang dumating sa Qingyun Holy Land. Lumuhod ako sa pintuan ng bundok ng 3 araw at 3 gabi sa kabila ng malakas na niebe. Hiniling ko lang sa aking senior na si Liu Changqian. Bigyan sila ng pagkakataong matutunan ang supernatural na kapangyarihan. Isa sa kanila ay ikaw, tama ba? Thunder Tiger. Ikaw ay... ikaw. Naalala mo umalis ka sa daan. Naalala ko ang laki ng lola mo. Akala mo ba magkukwento ka lang ng alam na ng lahat? Takutin mo ako. Ang Tiger Lord ay napakatagal na sa River City. Hindi ako natatakot. Kung ganon. Kaya ngayon, paalalahanan kita ulit sa akin. Oy, bata! Lalaban ka pa ba sa akin? Dahil alam mong nawalan ako ng pabor. Si Liu Changqian, isang babaeng general na 3-star. Bakit hindi ka lumuhod at humingi ng tawad? Paano kung sabihin kong si Liu Changqian ay aking senior sister? Hahaha, nababaliw na ba ang batang ito? Baliw man o hindi. Malalaman mo pagdating niya. Ngayon, senior sister, talagang napakahusay mong tinuruan ang iyong estudyante. Ano pa, papunta na ang General linisin ng pasukan. Pagtipo ng SS tungo sa Jiangqing Streamer KTV. Opo. 5 minuto lang ang meron ka. Ngayon pakawalan mo ako. Pwede mo pang ayusin. Patsingin na Master Tiger, hindi pa ako nakakita ng taong ganoon kayabang. Marami na akong nakitang mayayabang sa buhay ni Lei Hu. Ikaw ang una na nangahas na manakot sa akin gamit ang aking master. Maganda ang babaeng, haha, gusto ko ang ganyan kaya iwan mo siya sa akin kung hindi mamamatay kayong magkasama ngayong araw. Gusto mo talagang mamatay? Huwag mo akong takutin. Bibigyan kita ng 3 segundo. 3, 2, hindi yan kasama. Ano na ang naisip mo? Tama ka, papagbayarin kita ngayon. Hahaha, suntukin mo siya para sa akin. General, nasa KTV ang target, napakaganda. Lahat maghanda ng armas. Ang sino mang sumuway ay papatayin ng walang awa. Opo. Ano pang ginagawa mo? Sige na. Hindi nakita ng batang yon na anak siya ng pamilyang Lian. Halika at subukan mo. Mukhang hindi mo pa rin nauunawaan. Ako ay isang master sa martial arts. Tigre mula sa bundok. Paano nangyari yon? Si Thunder Tiger ay naghahanap ng kamatayan. Thunder Tiger, gusto mo bang mamatay? Guro, bakit ka nandito? Kung hindi ako darating, papatayin mo ang tiyuhin mo. Ibig mong sabihin, itong basurang ito ang tiyuhin ko? Nandito ka? At iba pa. Ate, ito ang mabuting estudyanteng tinuturuan mo. Pasensya na po, bunso. Nagturo ka ng ganoong klaseng basura? Guro, ako talagang hindi ko alam na tiyuhin ko pala siya. Kung alam ko lang na tiyuhin ko siya, paano ako makikipag-away sa kanya? Tumahimik ka. Noon sumumpa ka na matututo ka ng mahiwagang kakayahan para maging mabuting tao. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha ka bang mabuting tao? Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Lahat ito, kasalanan mo. Kuya Tiger, huwag mo rin akong sisihin. Gusto ko lang makahuli ng magandang babae para aliwin ka. Saka, hindi ba't yan naman ang palagi nating ginagawa? Tumahimik ka. Ang hirap naman. Ang bait-bait mo naman. Naalala mo pa ba ang pangako mo sa bundok? Nalalatandaan mong magpigil. Sabihin mo, Hindi matatag ang mga prinsipyo. mabuting malaman. May magdala ng Thunder Tiger sa akin. Sumailalim sa batas para sa matinding parusa. Alam kong mali ako. Guro, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Dapat humingi ng awa ang guro sa mga pinagkaitan mo. Tingnan natin kung hindi nila ito patas na kukunin. Hindi, Guro. Guro, alam kong nagkamali ako, Guro. Manatili ka rito para asikasuhin ang mga susunod. Ang dapat iulat ay kailangang iulat. Hindi dapat magkamali ang proseso.
Anong nangyari sa ikatlong bunsong kapatid na babae? Atake ng itim na usok. Mas malala ang kalagayan ng ate kaysa dati. May 1 buwan pa ang mga bagay. 1 linggo na lang ang natitira. Ano bang napakaseryoso? Wala na bang magagawa ang guro? Walang magagawa ang guro. Tanging Pisces Jade Pendant ang makakapagligtas kay ate. Ngunit nasa pamilya Lee ang Pisces Jade Pendant. Kung gusto mong makuha ang Jade Pendant, kailangan mong pumasok sa pamilya Lee bilang Emperor Qingyun. Kaya, bunso, hindi ka naman taong walang puso? Gusto mo bang iligtas ang ikatlong bunsong kapatid na babae? Bakit hindi mo na lang sinabi? Sa ugali ng kapatid kong babae, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magpakasal ako sa ibang babae. Kaya kailangan kong itago ito sa kanya. Lianran, bruha ka. Mukha ka pa bang tawagin ako? Liu Yang, talaga bang wala kang alam? Walang kwenta. Sino si Chen Qingyun? Pwede ba nating galawin ang mga tao ng banal na lupain ng Qingyun? Ano naman ang banal na lupain ng Qingyun? Karaniwang disipulo lang siya sa pinakamataas. Kung matutulungan mo akong patayin siya, ipakikilala kita kay Diyos ng digmaang si Xiaoyan. Bakit ko dapat paniwalaan ka? Sino si Xiaoyan? Iyon ang Diyos ng digmaan na pinangalan ng Wu Anjun ng Panginoon ng Bansa. Ang katayuan sa kaharian ng dragon ay pangalawa lang sa hari. Anong karapatan meron ka para magrekomenda? Siyempre, dahil meron akong bagay na gusto ni Kuya Xiaoyan. Kung makukuha mo ang pagpapahalaga ni Diyos ng digmaang si Xiaoyan, ang iyong pamilyang Liu ay makakatakas mula sa Jiangcheng at sasayaw sa buong kaharian ng dragon. Hindi ka ba nasasabik? Immortal itong si Chen Qingyun. Ano naman kung immortal? Gumastos ako ng malaki para sa isang payong ng diwata sa black market. Ayon sa alamat, ito ay walang kulay at walang amoy. Isang banal na gamot na kayang magpawala ng lahat ng mana ng mga cultivator. Eksakto. Paano kung hindi siya matamaan? Anong gagawin natin? Alam kong may pagdududa ka. Pasok ka. Punong tagapamahala ng bulwagang Dragon Tiger, si Long Ye. Hindi ba't nag-aral si Ginoong Long sa banal na lupain ng Qingyun? Sino ang may pakialam sa banal na lupain ng Qingyun? Maglakas loob kang hulihin ang kapatid ko. Hindi madali para sa Diyos na dumating. Anong gagawin ko? 2 araw na lang ang natitira sa engagement party natin. Tinawagan kita para pag-usapan ng mga detalye ng engagement party, syempre. Hindi mo ba ako nakikita bilang isang halimaw? Ayaw mo bang pakasalan ako? Anong magagawa ko? Kung hindi kita pakakasalan, ipapakasal ako ng tatay ko kay Liu Xiao. Sayang ang gabi-gabi. Wala yan sa akin. Gusto ko lang tuparin ang pangako. Mukhang napaka-interesado ni Mr. Chen sa Pisces Jade Pendant. Gusto ko lang kunin lang ang dati ng pag-aari ng Qingyun Holy Land. Masarap ang kape dito. Mr. Chen, kayo po muna. May dinagdag pa ba si Miss Lee sa kape? Paano nangyari yon? Sabi ko lang, bakit ang nervyosa mo? Wala akong ginawa. Sige. Usapang negosyo na tayo. Negosyo pa. Kalokohan. Chenching yun, ang bait-bait mo naman. Anong problema ko? Mamamatay ka nang hindi mo man lang alam. Liu Xiao, labas ka na. Ha, kumusta Mr. Chen? Anong lakas ng loob mong pumunta? Anong ikinatatakot kong pumunta? Sige. Ikaw Chen Qingyun. Ngayon, trampoline ka na lang sa paningin ko, Liu Yang. Trampoline? Hindi ako takot na magkamali. Basura. Matigas pa rin ang ulo mo kahit malapit nang mamatay. Alam kong ako'y isang disipulo ng banal na lupain ng Qingyun. Paano ka naglakas loob na maging ganito ka-enthusiastic? Mukhang may balak ka na talaga. Ikaw Chen Qingyun, isang ordinaryong disipulo lang ng banal na lupain ng Qingyun. Kung papatayin kita, mapapansin ka ng Diyos ng digmaan. Ang panganib na ito, sulit ba? Hindi ako takot sabihin sa'yo. Nilagyan ko ng pulbos ng immortalidad ang kape mong ininom kanina. Malapit ka nang mawala ng kapangyarihan.
At maging isang hipong pilay. Hahaha. Ganun pala. Ang lungkot naman. Hindi ka natatakot? Natatakot? Bakit ako matatakot? Magpakatatag ka lang. Liu Xiao, hindi mo pa ginagawa. Ano pang hinihintay mo? Halika, paligiran niyo siya. Maghanda. Naglakas loob kang humukay sa lupa ni Tai Sui. Mukhang sawa ka na talagang mabuhay. Hayop ka, ikaw ang maliit na halimaw. Sa tingin ko, ikaw ang pagod na sa buhay. Master Lei, tumigil ka. Paano nangyari yon? Walang epekto pala sa'yo ang fairy powder. Hula ng mga Diyos gamit ang anyo ng isang mortal. Lianran, masyado kang ignorante. Hindi mahalaga basta't ako ang gumawa. Bakit mo pa kailangan ng fairy umbrella? Ikaw ba ang dragon ng kulog? Bata. Kayang talunin ang kapatid ko, ipinapakita na may kasanayan ka pa rin, pero ako, nagsanay na ako hanggang sa antas ng isang master. Mamamatay ka ngayon. Huwag kang makipaglaban para sa akin, hayaan mo akong umalis. Tumahimik ka. Paulit-ulit mo akong inaasar. Pinapaligiran nila ako nang hindi nila alam. Ang pamilya Liu ay ginamit na baril. Alam mo ba? Master Lei, hindi ka pa kumikilos. Nangahas kang manakit ng tao. Alam mo ba, aking 100,000 prinsipyo na paligiran na ang cafe. Dapat mamatay dito. Dragon ng kulog. Mayabang si General Liu, huwag kang lumukod. Feng Huo. Hong Feng, bakit ka nandito? Kumusta naman ang ate ko? Bumalik kay Jinong Chen. Si General Liu ay agarang tinawag pabalik. Sige. Si Thunder Dragon ang nag-utos na dakpin ang kapatid mo. Pero si General Liu, sigurado ka bang gusto mo pang ipagpatuloy ang paghihiganti mo? Hindi pwede yan. Bakit hindi? Si Thunder Tiger ay natutuwa sa pang-aabuso sa mga babae. Kasalanang sobra-sobra. Opisyal na hinuli na ngayon ng Fire Phoenix Camp. Ano? Matigas ang ulo at ayaw sumuko, putok. Ano? Immune ka sa mga bala? Hemp kamangmangan. Paano ako masasaktan ng ordinaryong bala? Ang dali mong na-neutralize ang atake ko. Ang kapal ng mukha mong maging arrogant sa kaharian ng isang Grandmaster lang? Alam mo ba kung ano ang isang outsider? Sa isang lugar sa kalangitan. Antas ng Panginoon ang kapal ng mukha mo. Alam mo ba kung ano ang isang tagalabas? Sa isang lugar sa langit. Magpanggap kang patay para sa akin. Aha. Anong antas ka na? Anong antas ako? Hindi mo kailangang malaman. Dahil sa'yo, masasabi lang na hindi mo ito maaabot. Ang lakas ni Jinong Chen, hulihin niyo ang kriminal para sa atakin. Tigil. Sino ang nagpauwi sa'yo? Bakit gusto mo pa rin akong arestuhin? Kung pwede lang, gusto ko talagang paglaruan ka. Alam kong hindi ka maglalakas loob. Pinakasalan mo ako dahil sa Pisces Jade Pendant, di ba? Ano naman? Panaginip lang yan. Ang Pisces Jade Pendant ay kay Kuya Xiao, hindi mo yan karapat-dapat. Sino ba yung si Kuya Xiao na sinasabi mo? Humph, kumpara sa'yo, parang langit at lupa ang pagkakaiba. Huwag kang magyabang. Hintayin mong bumalik si Kuya Xiao, hindi kanya palalampasin. Humph, bakit ako, si Chen Qing yun, matatakot sa banta mo? Kung maglakas loob siyang pumunta, tiyak na papasukin ko siya at pauuwiin. Sa araw ng engagement party natin, pakakasalan kita. Walang makakapigil sa akin. Ikalawang ate, paano ka nakarating dito? Kung hindi ako darating, sino ang mag-aalaga sa bunsong kapatid? Ang sama mo naman. Kapag may ganito kalaking nangyayari, hindi ka man lang nagsabi sa akin. Kailangan kasi. Wala rin akong magagawa. Oo, alam ko na ang lahat, pero dahil kasal na ito, dapat maghanda ka ng mga desenteng regalo, di ba? Hindi ko naisip yon.
Ikaw, laging ganyan ka, pero ako, ang ate mo handa na para sa'yo. Sasama rin ako sa kasal. Ayos yan. Bunso, bakit hindi ka pa bumabalik para pakasalan ako? Magpapakasal na ako sa isang lumpo. Bumalik ka na. Ang Pisces Jade Pendant at ako, kasama ka na sa kalahati ng buhay ko. Kung gusto mo ang Jade Pendant, dapat pakasalan mo ako. Bunso, dalaga pa rin ako sa lahat ng mga taong ito. Lahat yon naghihintay sa iyo. Bukas na ang pag-ikakasal. Bakit hindi ka pa nagbibihis? Tay, ayaw kong pakasalan ang walang kwentang yon. Anong sinasabi mo, Gaga? Si Chen Xiaoyu ay walang kamatayang master ng Qingyun Holy Land. Alam mong naghihintay ang pamilya natin sa pagkakataong ito. Gano'n na ba katagal tayong naghihintay? Tay, anong maganda sa pilay na yon? Isang tao lang ang gusto kong pakasalan. Yon si Xiaoyan, ang Diyos ng digmaan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung hindi dahil kay Xiaoyan, ang nag-iisang anak, na pumatay sa lolo mo, paano napunta sa ganitong kalagayan ang pamilya natin? Ngayon magbibihis na ako. Niloloko mo ako, hindi si Xiaoyan ang... Baliktad po ang suot ninyo, miss. Umalis ka dyan! Ako na ang maghuhubad nito. Pupugutan kita ng ulo. Ulat para sa Diyos ng digmaan, may balita mula sa Jiangcheng. Ang pamilya ni Li Yanran ay magkakaroon ng pag-ikakasal bukas. Ano? Hindi ba't sabi nitong putang si Li Yanran na maghintay siya sa akin? Ginoo, ikaw na ngayon ang Diyos ng digmaang namamahala sa sandatahang lakas ng isang bansa. Kahit ang hari ay isang tau-tauhan na lang. Ang anak ng maliit na pamilyang ito, dapat ka bang magalit? Anong alam mo? May kailangan ako sa kanya. Sige. Kanino siya magpapalit? Isang problema, mukhang galing sa Qingyun Holy Land. Kapatid sa labi ni General Liu. Qingyun Holy Land. Pagkatapos kong makuha ang lahat ng banal na kapangyarihan ng Sansinukob, ang Nebula Society ay tiyak na magiging guho. Ipasa ang utos ko. Ipag-iutos mo kay Liu Changqian na magpakumbaba. Ano ang utos ng Diyos ng digmaan? Liu Changqian, ang tapang mo talaga. Basahin muna ng Panginoong Our God, mali ba? Hindi. Tama ang ginawa mo. Ang Diyos ng digmaang ito ay isang atas lamang papunta sa labanan. Mga ilang tao pa? Bakit galit sa akin ang Diyos ng digmaan? Dahil pinabayaan mo ang iyong Qingyun disciple. Ang babaeng nagnakaw sa God of War na ito? Ang taong nakatayo, wala ako niyan, ikaw ang meron. Huwag mong kalimutan. Sabi mo ikaw ang pinakamatandang disciple ng Qingyun Holy Land. Isa ka ring aso sa bundok. Ipadala mo ang mensahe. Ang God of War na Messi ang personal na mamumuno sa milyon-milyong hukbo ng kabalyerya ng God of War Group para dumalo sa engagement banquet ng pamilya Lee. Opo. Ikaw ang selyadong pinagawa ko. Ano? Huwag kang kikilos. Mag-iiwan ako ng nakakubling armas sa iyo. Magjafalatay ka sa sarili mo. Ate, mag-e-engage ako kay Li Yanran bukas. Hintayin mong makuha ko ang Pisces Jade Pendant. Magiging maayos ka na. Ihanda ang dote. Bigyan ng mukha si Lola at ang junior brother sa engagement party bukas. Ang tanga ng magkasintahan. Mga pinagpipitagang panauhin. Maari ba kayong dumalo sa kasunduan ng aking bunso na si Li Yanran? Labis akong nagpapasalamat. Narinig ko na ang pinuno ng pamilya Lee ay umasa sa hula ng isang dalubhasa. Ang mabuting manugang na pinili ng gilingan ay isa palang taong gubat sa bundok bilang manugang na pumasok sa pamilya Lee. Nagbibiro lang ang pinuno ng pamilya Liu, si Chen Xiaoyu, ay isang disipulo ng Qingyun Holy Land. Mahiyain lang siya. Sabi niya, disipulo siya ng Qingyun Holy Land, narito na siya. Hahaha, pinuno ng pamilya Lee.
Masyado kang bata. Si Jilwo mismo ang nagsabi. Sabihin mo sa akin. Pinuno Liu, kung may hindi ka nasisiyahan, maaari mong sabihin ng pribado. O hindi na kailangang maging agresibo sa kasalan. Ang anak kong si Liang ay nakahiga pa sa ICU. Hinahamon mo bang sabihin na hindi alam ito ng pinuno ng pamilya Lee? Ano ba ang pinagsasasabi mo dyan? Magpakyapa. Akala mo ba tanga ako? Na-aksidente ang anak ko, ang huling taong nakita niya ay ang anak mong si Yanran. Ano ang ibig sabihin niyan? Malaking araw ito para sa aking pamilya, Lee. Pakiusap, huwag kayong magkagulo rito. Sa klolo. Dalhin siya. Sabihin ko sa'yo, isuko ang mamamatay tao ngayon. Gagawin kong libing ang kasalan ninyo. Pigilan mo ako. Pigilan mo ako. Hindi ko kasalang lugar para magpakapal ka ng muka. Chen Xiaoyu, nandito ka pala. Ginong Lee, huwag kayong mag-alala. Ako ang mananagot sa lahat ng mangyayari dito ngayon. May salita si Chen Xiaoyu, nakakapanatag na. Batang lalaki, mas mabuti pang huwag kang makialam. Pakialamero. Hindi ako takot sabihin sa'yo. Ako ang nakasugat sa anak mong si Luyang. Pinatay mo ang anak ko. Nakisabwat ang anak mo sa mga masasamang tao at balak akong patayin. Kahit na ako ang nagtama sa kanya ng harapan. Iyon ay pagtatanggol sa sarili. At saka, hinayaan ko pa siyang mabuhay. Tama ba ang narinig ko? Ang lalaking ikakasal ang nakasugat ng malubha kay Liu Yang? May magandang palabas na ngayon. Hindi basta-basta susuko ang pamilya Liu. Magsalita ka ng walang galang. Dapat mong tanggapin ngayon na lumuhod sa harap ko at humingi ng tawad. Alam mo bang ako ay isang disipulo ng banal na lupain? Maglakas loob kang lumapit. Pag-isipan mong mabuti. Kaya mo bang panagutan ang mga kahihinatnan sa akin? Ikaw, Chen Qingyun, isang karaniwang disipulo lang ng isang banal na lupain. Magsalita ka ng walang galang. Itigam pa tinapakitat ako sa kuyo sa pating kakilakaliw na kapalit ng paghahamon sa pamilya Liu. Kunin ninyo siya. Tigilan ninyo yan. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawak. Hinto. Gusto kong makita kung sino sa inyo ang may lakas ng loob na hawakan siya. Ang babae ito, ang lakas ng pangalan. Sino ba siya? Si Ye Huan, ang top actress ng Dragon Kingdom Queen. Nakakatakot ang kapangyarihan sa likod niya. Pero anong ginagawa ng isang malaking tao tulad niya dito sa Jiangcheng? Miss Ye, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hindi mo ba alam? May lakas ng loob kang hawakan si Chen Qingyun. Gagawin kong kilala ang pamilya Liu ng Jiangcheng. Boy, marami ka pang backer. Ang nakikita mo ay isang patak lang sa dagat. Ang tunay kong kapangyarihan ay malayo sa iyong imahinasyon. Sa tingin mo ba talaga na mapapalis mo ang pamilya Liu sa pamamagitan ng paghahanap ng isang artista? Dahil tintriyata itangkay ni pamilya Liu ay matagal nang nakaugat dito sa Jiangcheng. Natatakot pa ba kami sa isang Ye Huan? Hanggat hindi mo nakikita ang kabaong, hindi ka iiyak? Wala nang kailangan para umiral pa ang pamilya Liu. Ang pamilya Liu sa Jiangcheng ang nagpadala. Akala mo sa isang tawag mo lang, mapagdedesisyonan mo na ang buhay at kamatayan ng pamilya Liu? Sasabihin ko sa iyo, dapat mo ring i-check. Sino ba ang backer sa likod ng pamilya Liu? Na-check ko na bago ako pumunta dito. Ang dahilan kung bakit umiiral ang pamilya nyo hanggang ngayon ay wala kundi ang pag-asa sa pamilya Son ng Imperial Capital. Pero alam mo ba, ang pamilya Son sa Imperial Capital ay sinusuportahan ng dalagang ito ng palihim. Nagsasalita ka ng walang basehan. Ikaw, Liu Jiangming, ang lakas ng loob mo. Sinong masama ang ginugulo mo? Si Miss Ye ang ginulo mo. Mula ngayon, wala nang pamilya Liu. Hindi, ito... Liu Jiangming, hinayaan mong pumatay ng iba si Liu Yang. Ikaw ang may kagagawa ng kinahinatnan mo. Miss Ye, nagkamali po ako. Pakiusap, kahabagan ninyo ako. Ang aming pamilyang Ye, ako ang bumubuhay sa lahat. Hindi mabubuhay ang aming pamilyang Ye kung wala ako. Mamamatay tao ka. Ito ang kapalit kapag minamaliit mo ang Qingyun Holy Land. May tao bang magdala sa kanya? Miss Ye, hindi pwede yan. Miss Ye. Second senior sister, hindi ko inaasahan ganito kalakas ang iyong kapangyarihan. Little junior brother, bawat isa sa aming mga alagad ng Qingyun ay nakatayo sa tuktok ng mundo. Totoo nga.
Talagang hindi ko inaasahan na ang makapangyarihang pamilyang Liu sa Jiangcheng sa harap ni Miss Ye ay walang-wala talagang laban. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Miss Ye? Siya ang pangalawang senior sister ni Chen Qingyun. Kung may sisihin ang pamilyang Liu sa pagiging mapagmataas. Miss Ye, binisita ang pamilyang Li Mei mahabang daan para salubungin. Maganda ng upuan para kay Miss Ye. Hindi na kailangang umupo. Narito ako para ibigay ng aking little junior brother ang bigay kasal sa pamilyang Li. Si Chen Xiaoyu nga pala ang manugang ng aking pamilyang Li. Magbigay galang? Isang mabigat na bigay kasal na Jadiruyi, nagkakahalaga ng 10 milyon. Dobling dote, triple na dote, pares, nagkakahalaga ng 100 milyon. 1 bilyong 4 na beses na bigay kasal. Isang luxury villa sa Imperial Capital na Luding Villa, nagkakahalaga ng 10 bilyon. Pangarap lang. Pangarap lang yan. Kahit pa isugo mo ang araw sa langit, ako, si Li Yanran, ay hindi kailanman pakakasalan ang isang basurang tulad mo. Yanran, anong kalokohan ang sinasabi mo? Tatay, hindi mo pa alam. Pupunta mismo si Brother Xiao kasama ang kanyang grupo ng Diyos ng Digmaan sa Jiangcheng. Para sa akin siya pumunta. Tumigil ka. Si Chen Xiaoyu ay isang walang kamatayang maestro ng banal na lupain ng Qingyun. Mas kilala pa ang ilan sa kanyang mga junior brother. Ang pagtupad sa kasunduan sa pag-aasawa kay Chen Xiaoyu ay biyayang inipon ng angkan namin sa 8 buhay. Isang hamak na disipulo lang ng Qingyun, paano ihahambing sa aking kapatid na Diyos ng Digmaan? Walang kwenta. Akala mo ba madali lang maging disipulo ng banal na lupain ng Qingyun? Ano naman, sa paningin ko, sintunado siya mula simula hanggang wakas. Hindi ko inakala na ganoon pala ako kakasuklam-suklam sa puso mo. Higit pa sa kasuklam-suklam, nakakadire, gusto kitang putulin-putulin. Tumigil ka. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na insultuhin ang aking junior brother, si Ye Huanhuan? Ininsulto kita, ano ngayon? Ikaw, Ye Huanhuan, isa ka lang artista, pokpok. Bakit ka nakikialam sa akin? Bunggangan ng tae. Ganito ba ang pagpapalaki sa inyong angkan ng Li? Li Yanran, hindi kita kailanman pinilit simulat sa pool. Gusto ko lang tuparin ang kasunduan at kunin ang Jade Pendant. Pero ginawa mo ang lahat para patayin ako. May hangganan ang aking pasensya. Walang pamimilit? Hawak-hawak ang sirang kasunduan sa pag-aasawa. Gusto mo lang akong pakasalan. Ako, si Li Yanran, ay may sariling buhay. Bakit kita pakakasalan? Kung mag-aasawa man ako sa kapatid kong Diyos ng Digmaan ang hari ng libo-libo. Talagang mangmang. Ang Diyos ng Digmaan ng libo-libo sa bibig mo para sa aming banal na emperador ng Qingyun ay isang langgam lang. Kamusta isang langgam? Tingnan natin kung sino ang ganon kayabang. Xiaoyan, nandito na talaga na ang batang lalaking ito. Kuya Xiao, alam kong darating ka para pakasalan si Yanran. Siyempre. Malapit nang masira ang pamilya Li. Diyos ko, akala ko mensahe lang. Hindi ko inasahang darating ang sundalo mismo. Siya ang simbolo ng kapangyarihan ng Dragon Kingdom. Maging ang pinuno ng bansa ay kailangang magbigay galang. Nakita mo ba? Dumating na ang 4 na tunay na general ng langit, lupa, Xuan at Huang. Bawat isa sa kanila ay may kakayahang wasakin ang isang bansa. Isinaalang-alang ba ni Yanran ang Diyos ng digmaang ito? Siyempre, pinapangarap ni Yanran si Kuya Xiao. Ganyan talaga ang babae ko, tapat na tapat. Siyempre, si Yanran, taong para lang kay Kuya Xiao. Mamatay man, multo pa rin ni Kuya Xiao. Xiaoyan, hindi ka welcome sa pamilya namin. Umalis ka na. Li Zhengguo, hindi ka naghahanap ng kamatayan. Noon, pinatay mo ang aking ama dahil lang sa isang cultivation method. Bumagsak ang kapalaran ng pamilya Li. Kung hindi dahil sa Qingyun Holy Land na nagbigay ng Pisces Jade Pendant, matagal nang naglaho ang pamilya ko. Buhay-buhay ang tuntunin ng mundong ito. Para makuha ang kapangyarihang mamuno sa mundo, ano lang ang isang pamilyang Li? Ako ang magiging makapangyarihang Diyos ng Digmaan sa bibig ni Li Yanran. Napakagaling na bayani. Hindi ko inakala na isa lang pala. Isang kahabag-habag na lalaking naghahangad ng walang saysay na kapangyarihan. Sino ka? Kuya Xiao, siya si Chen Qingyun. Dahil sa pangalan ng Qingyun Holy Land, nagwawala siya sa Jiangcheng. Xiao, siya si Chen Qingyun. Umaasa sa pangalan ng Qingyun Holy Land, nagwawala sa Jiangcheng. Ikaw pala si Chen Qingyun. Ako nga. Chen Qingyun, alam mo bang nagkasala ka ng krimeng kapital? Ako si Chen Qingyun. Matuwid at prinsipyo ang aking sinusunod. Anong kasalanan ang sinasabi mo?
Matigas pa rin ang ulo mo sa harap ng kamatayan. Basura ka. Hindi mo dapat naisin ang aking kayamanan. Ako si Xiaoyan. Katawa-tawa. Ang Pisces Jade Pendant ay kayamanan ng Qingyun Holy Land. Kailan pa naging sa'yo? Basurang nangangarap lang. Hintayin mong makuha ko ang Jade Pendant. Ang susunod, lulupigin ko ang Tianyun Holy Land. Sa panahong iyon, ang kapalaran ng buong Dragon Kingdom ay nasa aking palad. Ang laki ng pangarap mo. Tanungin mo muna ang aking kamao kung papayag siya. Ako na ang bahala, kuya. Ye Juan, isa ka lang artista. Paano mo ako mapipigilan? Siyempre, artista ako. Ate, Huwag kang mag-alala, kuya. Ang iyong pangalawang ate, kahit papaano ay nasa Master Realm, sapat na para harapin sila. Sige, dahil gustong-gusto mong mamatay, pagbibigyan kita, patayin siya bilang parangal. Ang bababoy naman, hindi pa kayang patumbahin ng isang puta? Kahit siya Juan ang galing lumaban. Talaga namang disipulo ng banal na lupain. May konting kaya. Kumpara sa mga basurang nagtatago lang sa likod ng babae, mas malakas pa. Tumigil ka sa kakabuladas. Natural lang na protektahan ng senior sister ang junior brother. Pero may lakas ka bang lumaban sa akin? Ignoranteng babae. Ano ang silbi ng pagpanalo sa mga basurang ito? Pero bibigyan kita ng pagkakataon. Basta ikaw ay magiging babae ko, maaari kong ipagkaloob ang buhay mo. Anong Kuya Xiao, hindi ba sapat na ako lang ang meron ka? Tumahimik ka. Kailan pa naging turno mo na utusan ng God of War na ito? Ikaw lang, hindi pa rin kita gusto. Mga malansang puta, wala talagang hiya, ano? Ngayon, susunugin ko kayo. senior sister. Paano naging ganito kalalim ang cultivation mo? Isang hamak na Master Realm lang, nagmamalaki sa harap ko, wala akong magagawa. Siguraduhin mong mabawi ang Double Jade Pendant. Iligtas mo ang senior sister mo. Sister, tama na ang ginawa mo. Ginang, sapat na ang nagawa mo. Ako na ang bahala sa natitira. Basura, ang yabang mo. Ginoong Xiao, may kaya ang batang ito. Kahit si Thunder Dragon ay hindi niya kalaban. Thunder Dragon? Hindi ba yan ang apprentice ng tauhan kong si Liu Qiangqian? Ang ating kanyang subordinate. Natalo lang ng isang Thunder Dragon. Ang kanyang cultivation at realm parang manok sa paningin ko. Akala mo kaya mo. Ang tunay na malakas ay yung kayang magpigil sa mahina. Xiaoyan, hindi ka karapat dapat. Kayabangan, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ngayon. Ang suntok na ito, Land Immortal Realm. Kaya mong pigilan? Isang land fairy lang, hindi sapat para suntukin ako. Xiaoyan, malalaman mo rin gaano ako kakilabot para sa'yo. Halatang basura. Kakaunti lang sa Dragon Kingdom ang nangahas na kausapin ako ng ganyan. Mamatay ka na. Ano ba ang alam mo? May isa pang realm. Mas mataas pa sa Land Fairy. Iyon ang domineering realm ng lupa. Bata ka pa. Paano nangyari yon? Narito na si Emperor Qingyun. Hindi ka pa rin naniniwala. Nandito na si Emperor Qingyun. Hindi ka pa rin ba kumbinsido? Ha 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 ha. Diyos ko, tulungan niyo ang aming pamilyang Li. Talagang may dakilang emperador ang Qingyun Holy Land. Paano kayang makakalaban ni Brother Xiao si Chen Qingyun? Totoo ba yan? Si Chen Qingyun na ito ay isang malakas na tao sa lupalop ng mundo. Ito ang maalamat na dogmatikong nilalang ng mga panahon. Peke yan. Hindi mo ba nakita na hindi pinatay ni Xiaoyan ang kalaban? Sino yan? Hindi ba ako malinaw? Ako si Chen Qingyun, ang namamahala sa kapalaran ng Dragon Kingdom. Ang pinakabatang emperador. Brother Xiao, ayos ka lang ba? Buisit! Hindi inaasahan. Ako si Xiaoyan, nagplano ng mahigit 10 taon. Nasira mo, bata ka! Dahil masyado kang mayabang, kaya hindi ka takataka sa iba. Hindi mo ba sinabing gusto mong gibain ang Qingyun Holy Land? Pag-isahin ang mundo? Kaya mo bang harangan ang suntok ko? Teka, Chen Qingyuan. Akala mo ba tanga ako? Heto, kunin mo ito. Ano ba ang nilalaro mo? Ikaw ang mag-pick up. Brother, iligtas mo ako. Kuya, tulungan mo ako. Anong nangyari sa'yo? Sinalyuhan ni Kuya Xiaoyan ang aking kapangyarihan. Tumahimik ka. Sinong nag-utos sa'yo na magsalita ng ganyan? Ate. Akala mo wala akong backup?
Habang nasa poder ko ang ate mo, hindi ko kaya. Anong nangyari sa ate ko? Hahaha, alam mo ba, pwede kong sabihin sa'yo. Lumuhod ka na lang, sumuko ka sa akin. Kuya Xiao, ang pogi mo. Si Xiao Yan ay nangaapi. Hayaan mong lumuhod ako sa'yo. Akala mo magagawa mo sa akin ang gusto mo? Oo, kaya mo akong patayin. Pero kung papatayin mo ako, ang dalawang mundo mo ay isasabay sa akin. Xiao Yan, hindi mo dapat ginawa yon. Hindi mo dapat ginamit ang ate ko bilang panangga at panakot. Alam mo gaano kahirap ang buhay ng kalaban. Malakas ka, ikaw ang una at isang tunay na kalaban. Bibigyan kita ng pagkakataong iligtas ang buhay mo. Bakit kailangan pang lumuhod ang ate? Lumuhod ka. Alam ko. Anong gagawin mo sa Jade Pendant? Gusto mong iligtas ang iyong pangatlong ate, di ba? Anong gusto mong sabihin? Ano ba ang gusto mong sabihin? Gusto kong sabihin, magkita na lang tayo sa susunod. More for ibigay sa iyo ang Jade Pendant. Pero gusto kong ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong Earth Cultivation. Xiao, paano mo ako mapapakasalan kay Zheng Qingyun? Yanran. Lalaki ang nagsasalita babae, huwag kang makialam. Xiao, hindi mo ba sinabing mahal mo ako? Hindi mo ba sinabing gusto mo akong pakasalan? Mahal kita. Ano ang karapat-dapat sa pagmamahal ko ni Xiao Yan? Niloloko mo lang pala ako. Mahal na mahal kita, bakit mo ako niloloko? Ang gusto ko talaga ay ang Double Jade Pendant. Tulungan mo akong umangat pa ang aking cultivation. Pero ngayon may libreng furnace na. Ano ang halaga ng isang maliit na Pisces Jade Pendant? Sa simula pa lang. Nasa puso mo lang iyan. Ako, si Lianran, ay laging naging isang pananggalan lamang. Labis mo akong binigo. Yanran. Hanggang dito na lang, wala nang atrasan. Naiintindihan mo ba ako? Oh, naiintindihan ko. Narinig kong nalilito ka. Ang gulo-gulo mo. Pag-isipan mo, panalo ang lahat. Hindi ka ba nasasabik? Naisip ko na. Walang maliit na kapatid. Ikaw ngayon ang pundasyon ng Qingyun Holy Land. Kung wala kang cultivation, paano mo babayaran ang swerte ng Dragon Kingdom? Ayos lang ate, ang tinatawag na kapangyarihan at cultivation ay parang ulap lamang. Yan ang pigil ang buhay ko. Ngayon, nasa panganib. Paano ako makakapag-atras? Ikaw maliit na kapatid. Ipinapangako ko sa iyo. Sinisiguro ko sa iyo. Ang nakakaalam sa takbo ng panahon ay matalino. Mabuting tao. Tigilan mo yan. Paano ko gagawin yon? Pumunta ka sa templo ng digmaan sa oras na ito bukas. Ibibigay mo sa akin ang iyong cultivation base at palalayain mo ako. Sige. Chen Xiaoyu. Kawawa naman ang pamilya mo. Ginong Li. Kasalanan lahat ito ni Xiao Yan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Maganda sana ang lahat. Hindi ko inaasahang mangyayari ito ngayon. Sa tingin ko, mas mabuting umalis na tayo. Hindi ito ang dapat nating saksihan. Tama ka. Isipin na lang nating hindi ito nangyari. Ate, Kuya, namamatay na ako. masyadong mabagsik si Xiao Yan. May nakakubling sandata pa sa suntok na ito. Kuya, huwag kang aalis. Ate, huwag ka munang magsalita. Magpahinga ka muna. Ako na ang bahala sa iba. Matalino si Xiao Yan ngunit naliligaw ng karunungan. Kuya Xiao, akala ko talaga ayaw mo na kay Yanran. Bakit naman nasisiyahan ako sa ugali mo? Karangalan kong maglingkod sa Panginoong Diyos ng Digmaan. Mabuti. Sa buong kaharian ng Dragon, ako lang ang makakalaban sa banal na emperador, si Xiao Yan. Sumampa ka sa akin, hindi lang para umangat, kundi para maging mataas na uri na kinaiinggitan ng lahat. Tama si Kuya Xiao. Panginoong Diyos ng Digmaan, nagawa ko na ang hiniling mo. Pwede na ba akong umalis? Anong nagmamadali? Hindi pa rin dumarating si Chen Qingyun. Hindi ka pwedeng umalis. Bakit po? Ano pa ang gusto mo sa akin?
Liu Changqian, bantayan mo ang tono ng pagsasalita mo. Ay, ang kagalang-galang ang kausap mo nitong Diyos ng digmaan. Huwag mong kalimutan kung kanino ka umaasa para maging isang Diyos ng digmaan. Anong panahon na? Nagdadrama ka pa rin. Pero talagang kailangan kitang pasalamatan. Salamat sa pagtuturo sa akin ng landas tungo sa immortalidad. Salamat din sa iyo. Ngayon ko lang nalaman. Palang pala, ang pamilya Lee at ang Qingyun Holy Land ay napakalalim ng connection. Walang utang na loob na tampalasan. Alam kong magiging ganito ka ngayon. Hindi na lang sana kita inampun nun. Tumahimik ka? Ang mundo ay iginagalang ang tunay na kapangyarihan. Tas ang ituro mo sa akin. Tigil, bitawan mo ang kapatid ko. Tigil, bitawan mo ang ate ko. Hoy, ang aga mo naman. Narito na ako. Pwede mo nang bitawan ang ate ko. Ate, Bunso. kumusta ang pakiramdam mo? Ang cultivation base ko ay selyado ni Xiaoyan. Meron pa siyang nakatagong gas sa katawan. Pwedeng sumabog anumang oras. Hindi balay. Ako na ang bahala. Hindi kita natulungan. Hindi ko inaasahang magiging kahinaan mo ito. Ate, ang laki ng utang na loob mo sa amin. Sige na. Huwag na kayong mag-usap ng mga salitang magkapatid. Ayokong marinig yan. Alam ni Lee Qingyun ang panganib. Nangahas ka pang pumunta. Dahil alam niya, kung hindi siya pupunta, mapapanganib ang kapatid niya. Tigilan mo na ang kakulitan at bitawan mo siya. Huwag kang mag-alala, nakuha ko na ang lahat ng gusto ko. Isa kang tao sa kaharian ng dakilang emperador. Paano ako hindi mag-iingat? Mukha kang taong gumagawa ng malalaking bagay. Sige na. Sige, iginagalang kita bilang isang lalaki. Sa wakas, nalaman ko na may ganoon palang taong labis ang pagmamahal. Hindi kaya ng maliit na junior brother. Ayos lang, senior sister. Hindi ba't pagkalugi lang ng kultibasyon? Mula ngayon, magiging ordinaryong tao na lang ako, masaya na ang magtanim ng gulay at bulaklak. Magaling ang pag-iisip mo, Chen Qingyun. Buksan mo ang iyong puso ngayon, hayaan mong kunin ko ang iyong lakas. Ito ba ang kapangyarihan ng emperador? Pakiramdam ko puno ng kapangyarihan ang buong katawan ko, ang saya-saya ko. Xiaoyan, nasiyahan ka na ba ngayon? Nasiyahan? Medyo nasiyahan. Kumusta ka? Ayos lang ako, medyo nahihilo lang. Walang nararamdaman. Talagang isinakripisyo mo ang lahat ng kultibasyon mo para sa isang babae, Chen Qingyun. Sa mahabang panahon, nagkamali ako sa'yo. Xiaoyan, pakawalan mo na ako ngayon, senior sister. Ibigay mo sa akin ang jade pendant. Chen Qingyun. Chen Qingyun. Napaka-inosente mo. Chen Qingyun. Ang inosente mo naman. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Hindi mo ba alam? Traitor ka. Sumapa na paniniwalaan lang ng mga bata. Ang mundo ng mga matatanda ay puno ng panloloko. Kasalanan mo lang kasi masyado kang simple. Xiaoyan, sobra ka na. Huling tanong ko na ito sa'yo. Sigurado ka bang tatalikuran mo ang iyong pangako? Chen Qingyun. Ngayon wala ka ng silbi ang kapal ng mukha mong manakot sa akin. Ako si Xiaoyan, kapatid na ngayon ni Emperor Yan. Paano mo nagawa yan? Yanran, ipagtatanggol mo ba ang basurang ito? Hindi siya basura. Siya ay tunay na lalaking may pagmamahal at katapatan. Kung hindi dahil sa akin ikakasal ka sa taong hindi mo mahal. Kuya Xiao, hindi mo talaga ako minahal, di ba? Yanran, sinabi ko sa'yo. Ang mga sinabi sa bulwagan, para yon kay Chen Qingyun. Para maakit siya, babae ka ng akin. Paano ko matitiis na ikaw ay mapangasawa ng iba? Totoo at huwad-huwad at totoo, Kuya Xiao. Marahil hindi talaga tayo bagay, ikaw ay naghahangad ng kapangyarihan at impluensya. At ako, simpleng kaligayahan lang ang gusto. Kaya ikakasal ka sa basurang ito, di ba? Ibigay ko sa kanya ang aking jade pendant. Sige. Kaya sumama ka na rin sa... Kadiri ka. Mahal na mahal ka niya. May lakas ka pa ng loob na saktan siya? Anong pagmamahal ang pinapanggap ng lalaking malapit ng mamatay? Babae ko siya, aso ko rin. Anong gusto kong gawin? Wala kang pakialam.
Alam mo ba ang pinakamalaking pagkakamali mo? Hindi ka dapat sumaling sa aking pangalawang senior sister. Iwan mo ang iyong nakatagong gas. Alam mo, ang mga nakatagong gas na iyon, magagamit ko iyon kahit saan. Ano? Ano ang nangyayari dito? Ang Qingyun Holy Land ang namamahala sa swerte ng Dragon Kingdom. Ako si Chen Qingyun, ang Emperor Qingyun. Ang kapangyarihan sa aking katawan ay hindi ordinaryong banal na lakas. Ang lakas ko ay hindi... Nawawala ang lakas ko. Xiaoyan, ngayon ganyan na lang ang nangyari sa'yo. Karapat-dapat ka lang. Ramdamin mo ang sakit ng pagkawala ng iyong kapangyarihan. Junior brother, bakit hindi mo harangan ang araw na ito ng hininga? Masasampal ka? Hayaan mo na. Ayaw ko nang makipagkumpetensya. Mas mataas na awtoridad at kapangyarihan. Hindi ako makasama sa taong mahal ko. Siguro, ito ang tunay na kahulugan ng pag-utos sa akin ng master na bumaba ng bundok. Ayoko nang makipagkompetensya, mas mataas na awtoridad at kapangyarihan. Hindi ako maaaring malapit sa taong mahal ko. Marahil ito ang tunay na kahulugan kung bakit hinayaan ako ng master na bumaba ng bundok. Ang lakas ko. Ang lakas ko. Bumalik ka! Bumalik ka! Naibalik na ang antas ng pag-cultivate. Mag-practice hanggang sa nakatagong hangin, sir. Dahil nawalan na ng kapangyarihan si Xiaoyan, wala na ang kanyang mga paraan. Ang sama mo. Ang tagal mo nang gumagawa ng masama. Hindi ko inisip ang resulta ngayong araw. Nakuha ko ang paraan mo ngayon, isa pang pagkakataon. Kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon, payo ko sa'yo, maging mabuting tao ka. Tama. Pagkatapos ngayong araw, ikaw na ang bagong Diyos ng digmaan ng Dragon Kingdom, di ba? Siguro nga, ako talaga ang dapat maging Diyos ng digmaan. Kung hindi, paano ko mapoprotektahan ang junior sister mo? At ngayon, ordinaryong tao ka na lang. Ano naman kung ordinaryong tao? Ang tagal ko nang hindi nakaramdam ng ganito kalaya. Nahulog na si Xiaoyan. Ngayon, ako si Liu Changqian, ang mamamahala sa Diyos ng digmaan. Anong ginagawa mo? Oh. Ang grupong ito ng mga traidor. Diyos ng bundok ako. May lakas ka bang hawakan ako? Ganito na ang panahon, ayaw mo pang magpakumbaba. Tigilan nyo. Tigil? Yanran, nagmamalasakit ka pa rin ba talaga sa akin? Gusto mo pa bang tulungan ako muli? Huwag kang mag-alala, lubusan ko na siyang tinalikuran. May iba pa akong sasabihin sa kanya. Si Xiaoyan ay tiyak na maging bilanggo. Kung may sasabihin ka pa mamaya, Ate, hayaan mo siyang magsalita. Xiaoran, tulungan mo ako. Si Xiao ay nasa paanan ng aking puso, lagi siyang isang dakilang awtoridad. Lakas. Basta't mayroon akong dalawang bagay na ito. Matutulungan kitang mabuhay ng mas maayos. Ano ang nagawa kong mali? Mali, lahat ay mali. Hindi ko kailanman inalintana ang mga bagay na ito na gusto ko. Talaga bang mahal mo ako? Mahal kita, tayo na magpakasal. Makakabawi ako ng lahat ng aking lakas. Pendienteng Jade na may... Ibigay mo sa akin ang agwatang Jade na Pisces. Nakakatakot ka. Yanran, pakakasalan mo ba ako? May mali. anong problema? Sa totoo lang ang agwatang Jade na Pisces. Kung mapag-iisa mo si Yanran, imposibleng magkaroon nito ng ganito kaayos. Anong ibig mong sabihin? Nililang ako ng matandang yon. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig niyang sabihin, kunin ang agwatang Jade na Pisces. Dapat mo akong pakasalan, panlolo ko lang pala ito simulat sa pool. Ano? Pasensya na, nagsinungaling ka pala sa akin. Hayop ka! Xiaoyan, alam kong gusto mo ang agwatang Jade na Pisces. Pero hindi kita kayang panatilihin sa apoy na ito lamang upang mapanatili ang ating relasyon. Medyo alam ko, ang master pala ang may gawa ng lahat ng ito. Alam mo yan? Yang matandang yan, baka ngayon tinatawanan mo ako. Gago, wala kang alam. Bunoy, ano bang alam mo? Nakita ang guro at ang Panginoon ng banal na lupa. Ikaw ang gumawa ng hula para sa pamilya ko. Hoy, munting babae. Huwag kang magulat ng ganyan. Mga munting trick lang yan. Guro, pinahirapan ninyo ang aming bunso.
Hoy, dahan-dahan lang. Ginagawa ito ng inyong lingkod. May dahilan ng inyong lingkod. Masyadong maayos ang landas ng banal na lupa ni Chen Ching Yun. Kung hindi mo bibigyan ng hirap, baka magulo ito sa hinaharap. Pero Guro, hindi ba't naabot ko na ang antas ng lupa? Ikaw yan ay ipinagbabawal. Basta't malampasan mo ang pagsubok, magiging tunay na emperador ka, hindi Kaya, nasira. bumalik na ang lakas ko. Simula ngayon, hindi ka lang si Emperador Ching Yun o ang susunod na Panginoon ng banal na lupa. Halika, ito ang Ching Yunling. Ingatan mo ito. Paano naman kayo, Guro? Gusto kong maglibot sa mundo. Paalam. Sa akin lahat ibinabato ng matandang yon ang sisi. Masaya pa siyang umalis. Ginoong Chen, nainggit talaga ako sa'yo. Hinahangaan ka rin ng ate ko. Binibining Lee, dahil malinaw na ang sitwasyon, hindi kita pipigilang umalis. Ang marriage certificate, punitin mo na. Nagbibiro ka ba, Ginoong Chen? Humihingi ng paumanhin si Yanran sa mga nagawa ko noon. Hindi ko sana pinigilan ang kaligayahan mo. Ibalik mo na itong jade pendant. Galing ito sa inyong Qingyun Holy Land. Puta puta kang mabaho. Kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. May tao bang pipi ang bungangan yan at palayasin ako? Umalis na tayo. Binibining Lee, hangad ko ang iyong kaligayahan. Second senior sister. May magandang balita si second senior sister sa'yo. Nakuha ko na ang jade pendant. Ano? Wala na si third senior sister? Anong nangyari kay ate ha? Tingnan mo na lang. Nasa koma ang pangatlong ate sa panahong iyon. Nalustay ang kumpanya. Binayaran niya ang mga utang niya. Balak niyang umuwi at sumali sa isang kasal sa pamilya. Nangyari ito. Bunso, kung talagang magpapakasal ka sa iba, nakakagago naman yon. Kailangan kong makuha ang mapa at ibalik si Luoshen. Ang taong walang utang na loob. Bumagsak ang kumpanya, kaya naisip mong bumalik sa amin? Lola, tipikal na palamunin ang pinsan ko. Kung hindi ka lang medyo maganda. Lola Pinsan, bakit ang sama ng ugali ninyo? Mga paninirang puri. Noon, inakyat ka ng asawa mo sa bundok para mag-immortal cultivation. Malaki ang naitulong ng aming pamilyang Luo. Pero ikaw, anong nagawa mo para sa pamilyang Luo namin? Lola, hindi nyo naintindihan may dahilan sa lahat ng bagay. Hindi basta-basta matutulungan yon kahit gusto ko. Tigilan mo yan. Papunta na rito si Zhou Xiao. May dala pang mga regalo. Ganun ba? Kaya nga hindi ko balak umalis sa pag-uwi ko ngayon. Yun pala, ganito na ang lagay ng katawan ko. Naiintindihan ko kung bakit ako iniwan ng junior brother ko. Sayang lang hindi na matutupad. Nay Luoshenyo. Zhou Xiao, tuloy ka. Anong ginagawa mo't ang dami mong dala? Ay, masaya ako. Payag na si Lucien na pakasalan ako. Hindi ko inakala yun. Naku, Zhou Xiao. Tingnan mo ang sinabi mo. Ang pamilya ninyong Zhou ang pinakamalaki sa imperial na kabisera. Ang aming si Luoshen. Kayong dalawa ay talagang magkatugma. Oo, bayaw. Panahon na para matupad ang kasal ng pamilyang Zhou at Luo. Luoshen, ganoon din ba ang iniisip mo? Talaga, napakaganda naman yan. Matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta na ang kumpanya mo? May nangyaring problema. Nasira ang chain ng pondo. Hindi ko alam. Sino ang gumawa? Ganoon ba kabigat? Kapag nalaman ko kung sino ang gumawa, papatayin ko muna siya. Hindi kaya multo ni Zhou Xiao yon? Paano naman mangyayari yon? Paano ko magagawa yon? Ngunit kung kailangan ng tulong ni Miss Luo, tungkulin ko yon. Hahaha, basta't magpakasal tayo, gagawin ko ang lahat para mailigtas ang kumpanya mo. Taksil na kontrabida. Masyadong pambata ang trick mo. Saan nanggaling ang gago? Nangahas pang tumawid sa bakuran ng aming pamilyang Luo. Umalis ka rito. Saan namatay si Jiading? Ginoo, napakahigpit ng kanyang laban. Hindi namin mapigilan. Mga basura. Ate, narito na ako. Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko sa'yo na huwag kang makialam sa mga gawain ko. Hindi. Kailangan kong alagaan.
Hindi mo ba gustong pakasalan si Lee Yanran? Hindi mo ba gustong maging pinakamataas? Bakit ngayon mo lang ako naalala? Sino ako? Si junior brother pala ni Miss Luo? Huwag mong isipin na dahil disipulo ka ng Qingyun Holy Land, ay pwede ka nang maging walang batas. Sa imperial na kabisera, ang aking pamilyang Zhou ay kayang takpan ang langit ng isang kamay. Marami akong sinasabi. Sa ate ko ako nagsasalita. Anong pinagsasasabi mo? Si Luo Shen ay hindi ka na pinapansin, junior brother. Binugbog niya si Zhou Xiao. Nakakagalit talaga. Matanda. Chen Qingyun, tapos na ang pagiging magkapatid nating dalawa. Ayaw ko nang gawing masyadong pangit ang eksena. Hoy, may hindi pagkakaunawaan. Makinig ka sa akin. Nag-uusap lang kami tungkol sa eksperimento. Sa tingin ko, malinaw na ang lahat. Hindi pa Zhou Xiao. Ano bang ipinagawa ko sa kanya? Hayaan lang siyang magtrabaho? Lola. Lola, salot ka. Kung may mangyari man sa lola ko, magiging maganda ang resulta para sa'yo. Pumunta ako rito para bisitahin ka. Okay? Hoy, huwag mong kalimutan ang tahi ko. Ang tunay na talambuhay ni Master Shengde. Hindi problema sa akin ang tanong na yan. Teka, kalagan si Zhou Xiao. May sasabihin siya. Bunso, kalagan mo agad. Huwag kang gagalaw. Ako lang ang makakagamot sa sakit ng matanda. Kung kaya mong gumamot, ikaw na ang magdoktor. Ito ay tinatawag na Jiedu-san. Isang tableta lang, gagaling na ang sakit. Jiedu-san ang tawag dyan. No? Isang tableta lang, gagaling na ang sakit. Jerusan? Bisita ka dito sa bahay ng mga Luo. Anong kinalaman ng Jerusan? E di huwag mo nang pakialaman. Pagkatapos makuha ng totoo ang emperador, makikita mo, mukhang ang third senior sister ang dapat magmana sa kanyang lola. Sige, tapos na. Gumaling na ang matanda. Sigurado ka bang gumaling na? Siyempre, 100% sigurado ako. Walang anuman, Miss Wang. Trabaho ko lang yan, hehe. Lola. Lola. Paano nangyari yon? Bakit pareho ng sintomas ko? Zhou Xiao, ano na nga po nangyayari? Bakit biglang dumugo ang lola ko? Hindi tama yan. Hindi ko nakuha ang antidote sa spring poison pill. Spring poison pill, Zhou Shen. Ikaw pala ang naglason kay Lola. Hindi ako. Nagkamali ako ng sinabi. Ang ibig kong sabihin... Anong nangyayari? Hindi ko alam. Pinilit ako ni Zhou Xiao na makipagtulungan sa kanya sa pag-arte. O babaliin niya ang mga binti ko! Visit it. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ako nagsasabi ng kalokohan. Ikaw si Zhou Xiao para magpakita ng galing sa harap ng ate ko. Tama na yon. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung paano gamutin si Lola. Ate, huwag kang mag-alala. Ang kondisyon ng matanda ay katulad ng sayo. Kaya kong gamutin. Sige, subukan mo. Kahit ang ate ko ay hindi nagamot. Anong gamutan ang gagawin mo? Kung gusto mong sabihin ko, mas mabuti pang tumawag ka na lang ng 120 nang mabilis. Kung magsasalita ka pa, hindi na ako titigil. Bilangin mo yang walang awa. Lola. Anong nangyari sa akin? Matanda, ayos ka na. Umaasa ako. Nagpagamot talaga ako sa kanya. Epektibo talaga. Hindi kaya gagaling din ang sakit ko? Siyempre, Ay, anong ginagawa mo? dalawang mabuting kapatid na babae. Tulungan mo na lang akong magpaliwanag. Kahit tumalon ako sa ilog ngayon, hindi ko na tumababawasan. Anong naisip ko? Hoy, abala ako. Battle of War God Northern Expedition. Hindi ako makakaalis. Abala rin ako sa inyong dalawa nung nakaraan. Fan club ko, muntik nang masira. Senior Sister Chingching, tulungan mo na lang ako. Narinig mo mismo sa Master, lahat yan ay kanyang plano. Totoo nga. Little Junior Sister. Kung hindi para makuha ang double jade pendant para gamutin ka, hindi ka lolokohin ni Little Junior Brother. Seryoso rin ako. Ngayong lumabas na ang third Junior Sister, huwag mo nang pigilan. Kayong tatlo magkakapareho lang. Niloloko lang ako.
Senior sister. Paano mo ako mapagkakatiwalaan? Napakasimple. Eh di sabihin mo sa akin. Halikan mo ako. Sige.